Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bangayan o sagutan ng mga kongresista at ang mga senador, lalo na si Senate President Escudero. Dahil nagpahayag na ang Senate President na walang mangyayaring impeachment trial habang naka-break ang mga senador. Sa June 2 na ito matatalakay. Kaya ang mga ibang kongresista, sabi nila, simulan nyo na. Huwag nyo kaming apurahin. Ito, pakinggan natin ang mga pahayag ni Senator Escudero at yung pahayag naman ng mga kongresista. Those calling on the Senate to act on the complaint immediately, to which the Makabayan bloc hit right back. Man siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Huwag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So hinahamon ko ngayon si Senate President Escudero na come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. Still, Escudero says the Senate may conduct a review of the articles of impeachment and familiarize themselves with the task of being senator judges in the trial during the break. As for the trial itself, the Senate President says VP Sara can represent herself since she is a lawyer, but she cannot be forced to testify. That would be expected. Sinabi na niya yan, abogado siya, abogado rin. Si Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa. Hindi ko na ikakagulat yan kung mangyayari man yan. Impediment to that. There is none. So sabi ko, In fact, even the Vice President herself can represent herself in addition to other lawyers. Hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at perusahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Yun po. Pabanjing-banjing kayo dyan. Bakit kaya pala, no? Bakit pinatagal ng mga kongresista yung impeachment complaint? Halos 2 buwan ba yun? Tapos biglaan na lang na trinanshment, last minute na. Okay, ang dahilan pala bakit hindi natalakay ng mga senador yung impeachment complaint sa plenary session? Kasi kailangan na matalakay sa plenary session bago ito maaksyonan, bago makonvene yung impeachment trial. Okay? Dito medyo na-underestimate siguro ng mga kongresista ang rules sa Senado. Akala ng mga kongresista siguro, once nga transmitted, outright, aaksyonan na ng mga senador. Yun ang kanilang expectation. Hindi. So, nagkabuhol-buhol na. Dahil very firm ang Senate President na hindi matatalakayan dahil hindi na-discuss sa plenary. So, ito ang dahilan na isubmit yung impeachment complaint alas 5 ng hapon. Tapos nandun pa ang mga senador sa plenary session. Ang secretariat ng Senado na nakatanggap, kailangan i-verify muna niya ang mga signatures. Kasi baka naman yung mga signatures, peke ba o ano. Kaya
doon nagtagal yung verification of signatures ng mga kongresista na nag-endorse sa impeachment complaint. Karapatan naman ng Senado yun. Dapat ngang i-verify. So, sa tagal ng verification ng mga perma, nag-adjourn na ang mga senador sa kanilang plenary session. At dahil doon, nag-adjourn, wala na, hindi nabuo ang impeachment court, dahil nga hindi na pag-usapan sa plenary session. Kaya yun. So, ang mga kongresista, lalo na itong si Congresswoman Castro, hinahamon niya nga, come on, simulan nyo na. Huwag nyo kaming apurahin, sabi naman ng Senate President. Okay? May narinig din akong press conference ng mga ibang kongresista, yung mga young guns, mga batang kongresista, na nire-respeto daw nila ang desisyon ng Senate leadership na kung hindi pa nila simulan, nire-respeto nila. So, the only way na matuloy ang impeachment trial na hindi na hintayin ang June 2, kung ang presidente magpatawag ng special session according to ex-Senator Franklin Drilon. Kaya lang, sabi naman ni Senator Escudero, ang Pangulo pwede lang magpatawag ng special session ng Senado to pass important legislation. Hindi pwede na magpatawag ang Pangulo ng special session para lang mabuo ang impeachment court. So, medyo, kanya-kanyang pananaw na, kaya abangan natin ang mga susunod nga kabanata. Basta, yan na, hamunan, bangayan, Senate President versus mga kongresista. Okay, mga kaibigan, salamat sa palagi ninyong panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. Ang ating income sa channel na ito, tinutulong natin sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero sa kanila para makapatayo sila ng sariling bahay or ma-repair nila ang kanilang mga sira-sirang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yun. Yung pabayaan nyo lang ang ads na matapos para mas malaki ang kita natin. Ano ni siya ang sa tower, mga balay. Niya si Kuya, nag-ayos sa iyang balay. Katong nakahatag sa iyagero. Siya. Mahingod to ya. Nangkong kasab. Taod na gyud ang yero, ngagihatag sa imo. Taon na gyud ang hero gyud kay murag ako salamat ako nga nagaw si hero. Oo. Ako matuluan. Oo.